Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol ulit dito kay Hamster Combat. Atin pong pag-uusapan dito kung ano nga ba yung mga rules na linabag ng mga cheaters. At maliban po dyan ay ano nga ba yung pinakadahilan kung bakit yung mga developers ay kanilang binan ang mga cheaters na ito, or bakit po sila nagban ng napakaraming mga players, at kung bakit hindi makakatanggap ng airdrop rewards ang mga cheaters. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa mga rules, or ito po yung mga rules na kailangan pong sundin ng mga gamers or players sa larong Hamster Combat. Ngunit yung mga cheaters ay linabag po kasi nila ito. Ayan, unang-una ay yung paggamit ng boots at mga automated tools. Ayan, siguro naman ay pamilyar kayo sa mga boots na yan, yung mga auto clicker na yan. Bawal po yan. Ayan, yung violation po nito ay maraming mga players ang gumamit po ng boots at mga automated tools para makakuha ng unfair advantage sa larong ito. Ang mga tools na ito ay nag-automate ng actions tulad ng tapping, pag-collect ng in-game items, at pag-earn ng points na dapat na ginagawa manually ng mga players. Kaya unfair naman po yan sa mga yung talagang manual po nilang ginagamit yung kanilang mga daliri sa pagtatap. Ngayon, ang impact nito ay hindi lamang ito nakakagulo sa balance ng game, kundi pati na rin sa efforts ng mga honest na mga players na naglalaan po talaga ng oras at effort para sa kanilang progress. Ayan, ang pangalawa naman ay ang pag-exploit ng mga game glitches. Ayan, mayroon pong mga magagaling na players dyan na meron silang napapansin na mga glitches ay imbis na i-report ito ay tinitake advantage po nila ito. Kaya ang violation po ay ang ilang players ay nag-exploit ng glitches at bugs sa game para makakuha ng extra points o in-game currency. Kasama dito ang pag-manipulate ng game code o paghahanap ng loopholes na nagpapahintulot sa kanila na i-bypass ang normal gameplay mechanics. Ngayon, ang impact nito ay ang pag-exploit ng glitches ay maaring magdulot po ito ng unstable game environment at unfair advantages na nagpapababa ng enjoyment para sa ibang mga players. Ngayon, ang pangatlo ay multi-account abuse. Ayan, marami kang mga account dyan. Ang violation na ito ay kung saan ang mga players ay gumawa ng multiple accounts para mag-farm ng resources at pagkatapos ay ililipat ito sa kanilang main account. Kaya ang practice na ito ay labag po ito sa terms of service ng game, kung saan ay karaniwan pong nagpapahintulot lamang ng isang account per player. Ayan, isang account lamang po ang pwede. Kaya ayan, ang multi-account abuse ay nagpapabago po sa game economy at leaderboard, kung saan ay nagbibigay ng unfair advantage sa mga gumagamit nito. Kaya mas nakakalamang yung mga players na maraming mga account. Yan, yung pang-apat ay na violation dito na madalas na ginawa ng mga cheaters ay yung paggamit ng third party software na nakikipag-interact sa game sa unauthorized na mga paraan, tulad po ng pag-modify ng mga game files o pag-inject ng code para baguhin ang gameplay. Ayan, sa mga magagaling po dyan sa tech ay sila po yung may kakayahang gawin yung paraan sa pag-cheat na ito. Ang unauthorized software ay maaari po itong makapagkompromiso sa integrity at security ng game, kung saan ay posible po itong magdulot ng data breaches at iba pang mga security issues. Ayan. Ngayon ay sa mga dahilan naman ng kanilang pagban. Ano nga ba yung mga dahilan ng mga developers ni Hamster Combat kung bakit sila ay nagban?
Unang-una ay ang pagpapanatili ng fair play. Yan, alam naman po natin siguro kung ano ang ibig sabihin ng fair play. Yan po yung patas na paglalaro sa game na ito. Yan ang dahilan ay ang pangunahing dahilan ng pag-ban sa mga cheaters ay upang mapanatili ang fair at balanced playing field. Ang cheating ay nakakagulo po ito sa competitive nature ng game at nagpapababa po ito ng experience para sa mga honest players. Kaya ang outcome ay sa pag-ban po sa mga cheaters ay layunin ng mga developers na tiyakin na lahat ng mga players ay may pantay na pagkakataon na magtagumpay base sa kanilang skills at efforts. Pangalawa ay ang pagprotekta sa integrity ng game. Ang dahilan ay ang cheating ay nagpapababa po ito sa integrity ng game. Kung hindi ito mapipigilan, maaari itong magdulot ng pagkawala ng tiwala sa player base at masira ang reputasyon ng game. Tama po yan. Sino ba naman ang maglalaro sa isang game kung saan ay maraming mga cheaters? Kaya ang outcome ay ang pag-ban sa mga cheaters ay tumutulong po ito na protektahan ang integrity ng game at tiyakin na ito ay nananatiling masaya at fair na environment para po sa lahat ng mga players. At ang pangatlo ay ang pagsunod sa terms of service. Ang mga players ay sumang-ayon na sundin ang terms of service ng game kapag sila ay nag-sign up. Ang paglabag sa mga terms na ito ay tulad ng paggamit ng boots, pag-exploit ng glitches, ay ilan lamang po yan sa mga dahilan para ito ay mauwi sa account suspension or banning. Kaya ang pagpapatupad po ng terms of service ay mahalaga para mapanatili ang order at fairness sa loob ng game. At dito naman po tayo sa kung bakit hindi makakatanggap ng airdrop rewards ang mga cheaters. Unang-una ay syempre yung paglabag sa mga rules. Yung dahilan ay ang mga players na lumabag sa mga rules ng game ay disqualified sa pagtanggap ng airdrop rewards. Ang airdrop ay intended po para i-reward ang loyal at honest players na nagko-contribute positively sa community ng game. Kaya ang outcome ay ang mga cheaters ay excluded po sa airdrop upang matiyak na ang rewards ay mapupunta po talaga sa mga naglaro ng patas at sumunod sa mga rules. Pangalawa ay ang pagtiyak ng fairness ng reward. Ang dahilan ay ang airdrop rewards ay para po ito i-incentivize ang fair play at active participation sa game. Ang pagpapahintulot sa mga cheaters na makatanggap ng rewards ay magpapababa po sa layuning ito. Kaya ang outcome ay sa pag-exclude sa mga cheaters, ang game developers ay makakatiyak na ang rewards ay mapupunta ng tama at sa mga dapat na makatanggap nito or mga honest players at mag-i-encourage ito ng positive gaming environment. Kaya ang pangatlo ay ang deterrence. Ang pag-exclude sa mga cheaters mula sa pagtanggap ng rewards ay nagsisilbi po itong deterrent sa iba na maaaring mag-isip na mag-cheat. Ito ay parang maiiwasan po nila na mag-cheat. Ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang cheating ay hindi tatanggapin at magresulta sa mga significant consequences. Kaya ang outcome, ito ay tumutulong na mapanatili ang fair at competitive environment na nagdi-discourage sa mga players na mag-engage sa mga dishonest behaviors. Kaya sa kabuuan ay ang pag-ban at pag-exclude sa airdrop rewards kay Hamster Combat ay mga hakbang na ginawa upang mapanatili ang integrity ng game, tiyakin ang fair play at protektahan ang interes ng mga honest players. Ang mga cheaters na gumagamit ng boots, nag-i-exploit ng glitches, nag-a-abuse ng multiple accounts o gumagamit ng unauthorized software ay pinaparusahan upang mapanatili ang balance at enjoyable na gaming experience para po sa lahat. Sa pagpapatupad ng mga rules at consequences na ito ay layunin ng game developers na mag-foster ng positive at saka competitive na community.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.